Hello po mga kalodi, what's up? Kamusta po kayo? Sana po ay okay kayo. At syempre, God bless po sa lahat ng ating mga subscribers. Ganyan din po sa mga napadaang viewers. Baka naman mag-subscribe na rin po kayo. Kung sobrang bigat po nung subscribe, kahit makikilike na lang po ng ating video na ito para mas makagawa pa po tayo ng mas maraming video para sa inyo. And for today mga kalodi, kwentong Geely muna tayo sapagkat may nag-comment. Yan. Kamusta na ba daw si Geely Coolray natin, si Kimba? So siguro baka naku-curious siya kasi nga because of some issues na nagsulputan about kay Geely. At ngayon tatapatin ko na kayo. Meron tayong dapat malaman at mapagkwentuhan tungkol kay Kimba. At samahan niyo po ako. So sa mga nag-aabang po ng mga updates natin po kay Kimba, itong Geely Coolray natin, for now siya po ay 93,273 kilometers. And then medyo nabawasan yung paglabas namin ni Kimba sapagkat ito na po ako, abang kayo sa kwentong ito sapagkat medyo mahal ang gasolina. Yun lang po yun. Siyempre we are also endorsing o kaya promoting electric cars kasi mas matipid, kasi nga walang gasolina, pangalawa ay walang pollution. So most of the time we are into electric vehicle pag lumalabas kasi nga po sobrang tipid. Pero when it comes sa performance naman po ni Geely Coolray, I'm still amazed and proud sa Geely Coolray, performance nitong si Kimba. So far po wala pa naman po akong na-encounter na major issues katulad ng mga nagpo-post. Pero sa tingin ko po, you'll be asking me kung what's my opinion about those issues na nagsusulputan about kay Geely Coolray. Talaga naman pong hindi maiiwasan minsan na ang isang brand ay may mga, sabihin na natin na may mga sablay, minor man o kaya major, katulad ng mga other car brands. It just so happened na hype po ngayon si Geely kaya pinagpepestahan. Pero may honest opinion, may dear viewers and subscribers. Sa tingin ko po yung pinakasikat na issue, ang medyo may downfall po doon ay yung nag-handle po o kaya yung kasa. Car owner, inireklamo ang brand dahil napakapangit daw ng customer service na to. The worst car brand ever, Geely Philippines do not buy cars from them anymore. So definitely napabayaan naman po talaga at hindi natin kailangan mag-cover up dyan. We must be frank and direct to the point. Medyo napabayaan talaga. So I'm so blessed din po na okay naman po yung mga umawak sa atin ng mga agent at saka po yung mga taga Geely mismo sapagkat alagang-alaga po tayo, lalo tigit ng mga taga Geely North EDSA at saka Geely Lipa. So shout out po sa inyong lahat, Geely North EDSA at Geely Lipa. Napakabilis po nilang mag-respond, napakabilis po nilang mag-set ng appointment every time na magpapa-PMS tayo. So naaalagaan naman po talaga nila. So okay naman po sa akin yung after sales, yung aftermarket.
And then some other comment siguro, siguro mas maganda pa magbase tayo sa opinion ng mga Geely owners. Minsan kasi madaming nakikisaw-saw sa issue pero hindi naman nila alam talaga yung buong kwento o kaya hindi naman talaga sila nagdadrive ng Geely Cool Ray. So sa mga ka-Geely natin dyan na nanonood dito, please comment yung inyong sariling opinion about this. Yung mga tragic na experience nyo, pwede nyo rin pong i-share para makita natin ng walang bias po yung issue about sa Geely Cool Ray. Pero ako po personally, I'm still satisfied, I'm still amazed, hoping na I can update you sa ika-100,000 kilometer niya. No, medyo bumagal lang tayo kasi nga po most of the time ang ginagamit po natin ay yung electric car na walang gasolina. Okay? So ayun. So for now, ito po ang ginagamit ko sapagkat nakakamiss din po siya talagang gamitin. Ano? Mas mataas siya syempre. And yung sounds kasi nga po modified po yung sounds natin. So talagang when it comes po sa sound trip, level up po talaga ang experience dito kay Kimba compare po kay The Flash, ano? So that's all for now. Nagbigay lang po ako ng update. Sobrang okay pa po ni Geely Cool Ray ni Kimba. And nasa akin pa po siya, hindi ko po siya pa binebenta. Okay? So God bless. Bye bye.